Nakaratay ako sa kama, sinusubukan ang paraan ng pagtulog na parang nasa eroplano nang biglang bumulaga ang aking kapatid sa ama na si Ate Celine. Sabi niya ipupunta raw siya para kumutan ako, pero hindi sinasadya na haplos niya ang aking kalsonsilyo. Noong unay akala ko'y isang kakaibang paraan niya ito ng pagpapainit sa akin, pero unti-unti kong napagtanto na isa itong senyales ng namumuong pag-ibigan na nasisira. Nang maging 18 ako, sabik akong ipagtapat ang aking nararamdaman sa kanya, pero bigla niyang binawi ang lahat ng dating lambing at sinimulan akong pagalitan. Hanggang sa dumating ang araw na ipinakilala niya sa akin ang isang lalaki at sinabihan akong tawagin itong Tikuya. Tahimik kong itinago ang resulta ng biopsy ko na balak kong ibigay kay ate at kinuha ko ang aking cellphone para tumawag sa isang eksperto. Voluntaryo akong sumali sa isang eksperimento tungkol sa pag-ielo ng katawan ng tao. Matagal bago sumagot ang nasa kabilang linya at pagkatapos ay narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Professor Lee. Sige, pumunta ka bukas sa laboratorio para magsagawa ng mga pagsusuri at tiyakin ang pinakamainam na paraan at panahon para sa pag-ielo, anya. Pagkababa ko ng telepono, inilapag ni Ate Celine ang isang plato ng bagong lutong ulam mula sa kusina. Tamang-tama ang pag-uwi mo, bunso. Gaganapin ang kasal namin ni Kuya West sa ika-12 ng Oktubre. Siya na ang bahala sa lahat ng bagay sa bahay, sabi niya. Sa ilang salita niyang iyon, para akong sinaksak ng libu-libong karayom. Ang araw na iyon ay kaarawan ko rin at araw ng paggunita sa aming mga magulang. Sa isang lumang pahayagan ay may isang artikulo tungkol sa isang mayamang ginang na nawalan ng ulirat at napatay ng kanyang asawa habang natutulog ito. Isang 5 taong gulang na bata ang naiwan. Ako ang 5 taong gulang na batang iyon. Noong araw na iyon, nagtago ako sa loob ng aparador at si Ate Celine ang yumakap sa akin at nagsabing, "Huwag kang matakot, mahal ko. Nandito si ate, hindi kita hahayaang saktan ng kahit sino." Dinala niya ako sa kanyang bahay, at anumang bagay na gusto ko, kahit na mga bituin sa langit, ay ipinangako niyang kukunin para sa akin. Hanggang sa natuklasan niya ang aking kamalian, at lahat ng bagay ay nagbago. Yumuko ako at bumulong, "Sige po." Akala ni Ate Celine ay magagalit ako, pero nagulat siya nang tanggapin ko ito ng mahinahon. Sa kanyang mga matay panandali ang sumilay ang isang kakaibang pagtataka. Sa tabi niya, sinabi ni Kuya West, "Huwag kang mag-alala. Natakot mo si Dodong. Huwag mo na siyang pansinin. Tara na't kumain." Pagkasabi nito ay hinila niya ako papunta sa dining area. Hindi ko inaasahan na bigla niya akong hihilain, kaya hindi ko namalaya na nahulog ko ang mga papeles na hawak ko. Sumimangot si Ate Celine at yumuko para pulutin ang isang blueprint ng isang ice coffin. "Ano to?" tanong niya nang may malamig na tinig. Sa puso ko'y labis akong nag-aalala, pero sa labas ay pinilit kong magpakalma. Mahinahon kong ipinaliwanag, blueprint yan ng isang ice coffin. Para sa takdang aralin namin yan sa summer break. Inutusan kami ng guro na gumawa ng sarili naming produkto. Gusto kong gumawa ng glass coffin na poprotekta sa katawan para hindi mabulok. Kaya naghanap ako ng mga materyales sa internet at ipinrint ito para gawing reference. Gayunpaman, nanatiling madilim ang mukha ni Ate Celine. "Dodong, may sakit ka ba?" Magaan kong sinabi, "Takdang aralin lang yan sa summer break. Huwag kang magalit." Malamig na hindi nagsalita si Ate Celine. Sa tabi niya, umiti si Kuya West para pagaanin ang tensyon. "Tama na yan, maghanap ka ng iba. Nakakatakot ang kabaong. Dapat mas maging positibo ang mga kabataan." Pinulot ko ang mga papeles na nakakalat sa sahig, at sa harap ni Ate Celine ay itinapon ko ang lahat sa basurahan. Saka lamang lumambot ang ekspresyon ni Ate Celine. Sa kalagitnaan ng gabi, nang mahimbing na ang lahat ng tao sa pagtulog, tahimik akong bumangon para kunin ang mga papeles sa basurahan. Habang pabalik ako sa aking silid, lumabas si Kuya West mula sa kanyang silid. Sinikap kong huwag tumingin sa kanya. Paulit-ulit kong sinasabihan ang aking sarili na huwag tumingin, huwag isipin na siya ang kasintahan ni Ate Celine. Tumingin sa akin si Kuya West nang may panghahamon. "Dodong, bakit hindi ka makatingin sa akin? Iba ka kaysa ilang oras lang ang nakalipas. Hindi mo pa ba matanggap na ako ang mahal ni Ate Celine at hindi ikaw?" Ibaba ko ang aking tingin. "Tanggap ko na po." Hinamak ako ni Kuya West. "Huwag ka nang magpanggap.
Sa tingin mo ba hindi ko nakikita na iba ang paraan ng pagtingin mo kay Ate Celine? Tinatawag mo siyang Ate Celine, pero pinalaki ka niya na parang tunay niyang anak. Dodong, may sakit ka ba sa pag-iisip? Natahimik ako. May sakit nga ba ako sa pag-iisip? Hindi nakapagtatakang biglang mandiri si Ate Celine nang malaman niya ang tunay kong nararamdaman. Kaya pala sa paningin ng ibang tao'y napakasama ng pag-ibig na ito. Nabalitaan ko na naging ulila ka dahil nawala sa ulirat ang nanay mo, panimulang panunukso ni Kuya West. Hindi nakapagtatakang may sakit ka sa pag-iisip. Namana mo iyan sa nanay mo. Ang nanay mo'y isang baliw, may baluktot na kaluluwa. Ganoon ka rin. Kaya kong tiisin ang pang-iinsulto ni Kuya West sa akin, pero hindi ko kayang tiisin ang pang-iinsulto niya sa aking mga yumaong magulang. Tumigil ka na, sabi ko habang papalapit sa kanya at sinasakal siya. Wala kang alam tungkol sa katotohanan. Wala kang karapatan. Bago ko pa matapos ang aking sasabihin, isang malamig na boses ang biglang tumunog, Dodong, anong ginagawa mo? Hindi ko alam kung kailan nagising si Ate Celine at tumayo siya sa pinto na galit na nakatingin sa akin. Nagpanggap si Kuya West na nasasaktan. Celine, wag mong sisihin si Dodong. Kasalanan ko. Lumabas ako para uminom ng tubig, hindi ko inaasahan na mabubunggo ko si Dodong pagkabukas ko ng pinto. Pagkakita niya sa akin ay sinabi niya, hindi ka karapat-dapat sa tabi ni ate. Naglilihim ka sa kanya. Medyo nagalit ako at sinadya kong gamitin ang tungkol sa kanyang mga magulang para saktan siya. Sinabi ko rin na ang nanay niya ay isang baliw. Nagpanggap si Kuya West na naguguluhan. Baliw? Ano? Dodong, anong sinasabi mo? Anong tungkol sa mga magulang mo? Inaliw ni Ate Celine si Kuya West at saka ako tiningnan ng may malamig na ekspresyon. Dodong, hindi ko inaasahan na kaya mong sabihin ang mga bagay na iyan para siraan si Kuya West. Wala siyang alam sa kahit ano. Hindi ko pa naikwento sa kanya ang tungkol sa pinagmulan mo. Tumingin ako sa kanya at nasaktan ako. Hindi niya ba naikukwento? Hindi ba niya kayang maghanap sa internet? Hindi ba lahat ng bagay ay mahahanap sa internet? Sapat na, malamig na putol sa akin ni Ate Celine. Humingi ka agad ng tawad kay Kuya West. Sumimangot ako at tumingin sa kanya. Hindi ako hihingi ng tawad. Wala akong kasalanan. Si Kuya West ang dapat humingi ng tawad. Talagang pinalaki kitang spoiled, lalong lumamig ang boses ni Ate Celine. Simula ngayon, hindi ka aalis sa iyong silid. Mag-isip kang mabuti sa iyong silid. Kapag napag-isipan mo ng mabuti at handa ka ng humingi ng tawad, saka ka pa lamang lalabas. Ikinulong ako sa aking silid. Nang sandaling iyon ay biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Ipinadala ng taong namamahala sa eksperimento ng pag-ielo ang sumusunod na mensahe. Ginoong Jayang, nakuha na namin ang resulta ng inyong check-up. Matapos pag-aralan ng aming grupo, ang pinakamainam na panahon para kayo'y ma-frozen ay mula ika-7 hanggang ika-21 ng susunod na buwan. Maaari kayong pumili ng isang araw sa loob ng panahong iyon para kayo'y ma-frozen. Ang susunod na buwan ay Disyembre. Muling kumirot ang puso ko. Susunod na buwan? Tumahimik ako sa dilim sandali at nanginginig kong itinipe ang araw na pinili ko, ika-12 ng Disyembre. Ang ika-12 ng Disyembre ay kaarawan ko at araw din ng kasal ni Ate Celine at Kuya West. Hindi na siguro ako dapat pumunta sa kanilang kasal. Sawa na si Ate Celine sa akin. Ang pagpunta ko roon ay sagabal lamang sa kanila. Mas mabuti pang tahimik akong umalis at huwag nang magulo. Hindi na ako gaanong magtatagal. Marami pa akong dapat gawin at ayaw kong sayangin ang aking mahalagang oras sa pagkakulong dahil sa pagdadalamhati. Kaya pinuntahan ko si Ate Celine para humingi ng tawad. Ate Celine, pinag-isipan ko ng mabuti. Kasalanan ko ang lahat. Humihingi ako ng tawad. Gayunpaman, malamig pa rin si Ate Celine. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating pagmamahal at pag-aalaga. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad, kundi si Kuya West. CJ. Nadama ko ang panginginig ng buo kong katawan. Kuya, humihingi ako ng tawad. Ang kuya na iyon ay nagpatigil sa lalaki sandali. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Ate Celine. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ayos na po ba, Ate Celine?
Umiti ako ng mapait, pero labis na nasasaktan sa aking puso. Nasasayahan na po ba kayo? Dapat sana'y masaya na si Ate Celine, pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya komportable nang makita niya akong humingi ng tawad at marinig niya akong tawagin si Kuya West na Kuya. Tumalikod siya at hindi na ako naglakas loob na tingnan pa. Sinabi na lamang niya, simula ngayon, sa baba ka na matutulog. Dahil wala na siyang sinabi, tumalikod ako at bumaba. Dahil sinabihan niya akong matulog sa baba, doon na ako matutulog. Hindi na rin naman ako magtatagal. Sa hapon, muli akong nagmaneho papunta sa laboratorio ng pag-ielo. Gusto kong makipag-usap sa taong namamahala tungkol sa kung saan dapat ilagay ang aking ice coffin pagkatapos kong ma-frozen. Nabasa ko sa mga papeles na mayroon din kayong storage room ng ice coffin sa ilalim ng dagat, tama po ba? Sumagot ang taong namamahala, tama po. Sa totoo lang, karamihan sa aming storage room ay nasa ilalim ng dagat. Kung nasa lupa kasi, para matiyak na palaging nasa ilang daang degree ang temperatura ng ice coffin, ay kailangan ng malaking halaga ng kuryente. Pero kung ang ice coffin ay ilalagay sa ilalim ng dagat, napakababa ng energy consumption dahil napakalamig na ng temperatura sa ilalim ng dagat. Umiti ako. Napakagandang ideya. Gusto kong ilagay ang ice coffin ko sa ilalim ng dagat. Nagduda ang taong namamahala. Pwede ko bang malaman kung bakit? Umiti pa rin ako. Dahil hindi makikita roon ang mga bituin. Dahil ayaw kong makita si Kuya West. Sinadya kong umuwi ng napakalalim ng gabi para iwasan si Kuya West, pero nang umuwi ako, maliwanag pa rin ang bahay. Malamig na nakaupo si Ate Celine sa sala at hinihintay ako. Ate Celine, anong problema? Nagtataka ako kung ano na naman ang nagawa kong mali. Inihagis ni Ate Celine ang isang tumpok ng papeles sa aking direksyon at pinipilit na magpigil ng galit. Dodong, sabihin mo sa akin, ano ito? Yumuko ako at nakita ko ang aking medical certificate sa mga papeles na nakakalat sa sahig. Bakit mo ginagalugad ang mga gamit ko? Nagulat ako, nag-iba ako ng topic dahil hindi ako pwedeng sumagot sa tanong ni Ate Celine. 18 years old na po ako, hindi niyo pwedeng galugarin ang mga gamit ko. Nagagalit si Ate Celine at inihagis niya ang tasa ng tsaa sa mesa. Yan ba ang importante dito? Sa gitna ng tensyon ay nagpanggap si Kuya West na umawat, Dodong, nagkakamali ka kay Ate Celine. Hindi kanya ginagalugad ang gamit. Hindi kasi ako nakapagdala ng damit pangpalit, kaya hindi ko alam kung ano ang isusuot ko. Pumasok ako sa kwarto mo para kumuha ng ilan sa mga hindi mo na ginagamit, pero nakita ko itong medical certificate sa desk mo. Halata na nagsisinungaling siya, dahil pagkatapos kong makuha ang medical certificate ay kinulong ko ito. Yumuko si Kuya West na nagpapakita ng sakit. Dodong, bata ka pa. Bakit ka may cancer? Sabihin mo sa kuya mo ang totoo. Totoo ba itong medical certificate o kalokohan lang? Lumingon ako kay Ate Celine. Sa sandaling iyon ko lang napansin na mas marami ang galit kaysa pag-aalala sa kanyang mga mata. Siguro bago pa ako makauwi ay binulungan na siya ni Kuya West ng kung ano, kaya hindi naniniwala si Ate Celine na may cancer ako. Sa tingin niya nagpapanggap lang ako para makuha ang atensyon niya. Sa isip ko ay mas maganda na ito, kahit na paano ang aking lihim ay hindi matutuklasan, kaya mahina akong nagsalita. Kalokohan lang. Biro lang sa mga kaibigan ko. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko ay biglang tumayo si Ate Celine mula sa sofa na inuupuan niya. Sumama ka sa akin ngayon at magpa-check up. Kung kalokohan man o hindi, malalaman natin sa ospital. At Celine, ayaw ko. Sabi ko. Tiningnan ako ni Ate Celine ng malamig. Isang tingin lang ay sumuko na ako. Alam ko na ang pag-ugali ni Ate Celine, kaya ngayon, wala akong kawala, dapat pumunta ako para magpa-check up. Nang makarating ako sa ospital ay hating gabi na. Sa teorya, maliban sa emergency room, walang ibang departamento na tumatanggap ng pasyente sa ganitong oras. Pero tinawagan na ni Ate Celine ang pinuno ng ospital bago pa man kami pumunta, kaya nagmadali silang hanapan ako ng doktor na magsasagawa ng komprehensibong health check-up sa akin. Kahit na ang mabilis na check-up para sa cancer ay aabuti ng 2 oras para malaman ang resulta. Ang 2 oras na ito, bawat minuto at segundo ay isang torture para sa akin. Pagkatapos ng napakahabang panahon ay nakarating na rin ang doktor na may dalang report.
NSDK, nakuha na namin ang resulta. Napakaganda ng kalusugan ni Jiang, walang kahit anong senyales ng cancer. Hindi ko inaasahan na pagkatapos kong magdusa ng matagal, ay may ganoong resulta na naghihintay sa akin. Bigla akong tumalikod at tiningnan si Kuya West, alam ko na siya ang nagplano nito. Huminga ng maluwag si Kuya West, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Napakaganda, buti na lang. Biro lang pala. Dodong, ayos ka lang. Ako at si Celine ay nabahala. Pero hindi nagsalita si Ate Celine. Tinitigan niya ako ng maigi at bigla niyang napansin na ang aking mukha ay nakakagulat na putla, halos wala ng dugo. Dahil walang cancer, ayon sa resulta ay mahina ang katawan ni Jiang at sobrang malnutrisyon. Para linawin ang pagdududa ni Ate Celine, sumagot ang doktor. Nag-diet ba siya kamakailan? Kaagad na naging pangit ang mukha ni Ate Celine. Totoo na hindi ako kumakain ng maayos, normal lang, dahil may sakit ako. Tapos ang cold treatment ni Ate Celine ay hindi nagtulak sa akin na kumain ng maayos, pero sa paningin ni Ate Celine, ang lahat ay ibang-iba. Para magpanggap at linlangin ako, ganito ka ba makitungo sa katawan mo? Gusto mo bang kaawaan kita, para pumayag ako na makasama ka? Dodong, please lang, magising ka. Pagkarinig ko nito ay kumirot ang puso ko. Kahit na alam kong hindi niya ako maiintindihan ay pinilit ko pa ring tanggihan. Hindi naman po. Ang tanggi ko sa katotohanan ay nagiging malakas. Tumitingin si Ate Celine sa akin nang may pagkadismaya. Ito ba ang kinalakihan mo? Sa sandaling iyon, parang sinaksak ako ng libu-libong karayom. Iniwan ako ni Ate Celine sa ospital at kinulong niya si Kuya West at nang sumunod na linggo ay hindi niya ako kinausap. Sinubukan kong ayusin ang relasyon namin pero nabigo ako. Hanggang sa isang araw bago ang kasal ni Ate Celine at Kuya West. Ate Celine, bukas na ang kasal mo. Hindi mo pa rin ako kinakausap. Punong-puno ng sakit ang mukha ko, pero malamig pa rin ang tingin ni Ate Celine. Sumuko ka na. Namumula ang mga mata ko at tumango. Sumuko na po ako. Promise ko, hindi na po ako magsisinungaling. Ngayon hindi na ako nagsisinungaling dahil malapit na po akong mamatay. Ang taong patay ay mamatay rin ang puso. Tinitigan ni Ate Celine ang aking namumula na mga mata. Malinaw na hindi siya naniniwala sa akin, pero nagbibigay pa rin siya, dahil lumaki kami, paano hindi niya ako aalagaan. Pumunta ka bukas sa kasal namin ni Kuya West, pagpalain mo kami, patawarin kita. Malamig na sabi ni Ate Celine. Huwag kang magpanggap. Kukunin ko si Kuya West, hindi mo mababago ang resulta. Yumuko ako. Hindi ako gagawa ng gulo. Ang pagsunod at pagiging kalmado ko ay muli siyang nasaktan. Isang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi ko maintindihan ay pumasok sa kanyang puso. Tumalikod si Ate Celine at hindi na ako nilakasan pa ng loob na tingnan, pero nagsalita ako. Ate Celine, pupunta ako sa kasal mo, pero pwede bang pagkatapos ng kasal ay kumain tayo? Si Ate Celine at Kuya West ay nagkaroon ng isang banyagang kasal. Ang seremonya ay magtatapos sa Sige, narito ang pagbabago ng sipi na may angkop na pagbabago sa pangalan, pagbati, at lokasyon na naaayon sa kulturang Filipino. Bago mag-alas 12 ng tanghali bukas ang kaarawan ko. Dati, ikaw ang kasama ko sa kaarawan ko. Pwede mo ba akong samahan sa huling pagkakataon? Alam kong napakamakasarili ng kahilingan ko, lalo na't kasal mo, pero hindi naman ako manggugulo. Alam kong pagkatapos ng kasal mo ay magkakaroon ng pagtitipon. Gusto ko lang maging kasama ka. Pagkatapos ng alas 4 ng hapon, tiyak na tapos na ang lahat ng seremonya ng kasal. Kailangan mo lang makisalo sa akin sa isang slice ng cake at batiin ako ng maligayang kaarawan at masaya na ako. Hindi ko balak na ikaw ay sasamahan ako ng matagal. Sa simpleng kahilingan kong iyon, hindi na nakatanggi si Ate Celine. Nag-aalangan siyang sumagot ng isang kisige. Halos hindi ako natulog buong gabi. Nagpuyat ako hanggang umaga at naghanda para pumunta sa kasal ni Ate Celine. Napakaraming tao sa kasal at halos lahat ng sikat na tao ay nagpunta para batiin sila. Nakasuot si Kuya West ng isang mamahaling puting suit at masayang nakayakap sa baywang ni Ate Celine. Nagpalit na rin si Ate Celine ng wedding gown. Napakaganda ni Ate Celine. Maganda, elegante at kahanga-hanga ang kanyang ugali. Parang espesyal na pinapaboran siya ng panahon. Walang bakas na naiwan ang edad sa kanyang mukha,
Nakalipas na ang 13 taon, pero parang noong araw lang nanyakap niya ako mula sa aparador, maganda pa rin siya at kaakit-akit. Nakatitig ako sa kanya at naglalaway na makita siya ng ilang segundo pa. Pagkatapos ay humakbang ako at iniharap ang regalo ko sa kasal. Ate Celine, binabati kita sa kasal ninyo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, pinagpala ko siya. Sana mula ngayon maging masaya at ligtas na siya. Tinanggap ni Ate Celine ang regalo. Tumingin siya sa akin ng malalim, walang sinabi, tumango lang siya. Parang mayroong emosyon na hindi niya kayang ipakita. Nakalulungkot lang na hindi ko nakita. Pagkatapos kong magbigay ng regalo, tahimik akong umalis sa kasal. Wala talaga akong lakas ng loob na makita si Ate Celine na pakasalan si Kuya West. Paumanhin, wala akong ganong kalaking pagpaparaya. Buong puso kong binabati si Ate Celine, pero hindi ko tatanggapin si Kuya West. Pagkaalis ko sa kasal, pumunta muna ako sa libingan at nag-alay ng huling baukwet ng bulaklak para sa aking mga yumaong magulang. Napakasakit ng buhay. Bakit hindi niyo ako isinama? Galit ka sa tatay kaya dinala mo siya. Sabi mo mahal mo ako, bakit mo ako iniwan dito? Napakalaki ng mundong ito. Bigla akong nakaramdam ng kalungkutan. Parang mula sa simula hanggang sa katapusan, walang kahit sino ang matatag na pumili sa akin, mahalin ako hanggang kamatayan ng walang hanggan. Kahit ang nanay ko ay hindi nagawa ito. Ginawa na talaga ni Ate Celine ang kanyang makakaya. Kung may espiritu man kayo, wag na ninyo akong protektahan ninyo na lang siya. Pagkasabi nito, yumuko ako at hinalikan ang lapida ng aking mga magulang. Umalis ako at mag-isa akong pumunta sa isang restaurant. Matyaga kong hinihintay si Ate Celine na samahan ako para sa aking huling kaarawan. Lumipas ang oras. Natapos na ang kasal ng ika-5, pero wala pa rin si Ate Celine. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Lumabas ang isang notification. Nag-post si Kuya West ng mensahe. Tapos na ang kasal, honeymoon na. Pupunta sa Batangas. Ngayon na kami aalis. Sa ibaba ng caption ay isang litrato ng 2 airplane tickets na nakapatong. Ang nasa itaas ay kay Kuya West, ang nasa ilalim ay hindi ko na kailangang mag-isip kung kanino. Ang oras ng pag-alis ng flight ay 5:30 ng hapon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ko na hindi na darating si Ate Celine. Nagsimula ng matunaw ang cake sa mesa. Kinuha ko ang cake na parang walang kaluluwa at isinubo ito sa aking bibig. Ang alat. Hindi man lang masarap. Pinilit kong ubusin ang isang slice ng cake at saka nagbayad. Umalis ako. Binabati kita sa iyong hindi masayang kaarawan. Sana pagkatapos mong mamatay ay hindi ka na masasaktan. Ito ang kaarawan ko sa aking sarili. Nagmaneho ako papunta sa cryonics laboratory. Sa laboratorio, nakahanda na ang lahat. Hinihintay lang nila ang pagdating ko. Sa aking kaarawan, walang bumati sa akin, pero sa kabutihang palad, sa aking kamatayan, may nagsabi ng paalam, kahit na isang grupo ng mga estranghero lang. Nag-isip ako sandali at saka kinuha ang isang sulat ng pamamaalam at ibinigay sa taong namamahala sa cryonics team. Kung may naghanap sa akin, ibigay ninyo ang sulat na ito sa kanila. Kung walang naghanap, itapon ninyo na lang. Hindi naman gaanong importante. Tinanggap ng taong namamahala ang sulat. Ingat kami rito. Pagkatapos ay humarap ako at dahan-dahang naglakad papunta sa coffin. Humiga ako, katulad ng pagtatago ko sa aparador tuwing nag-aaway ang aking mga magulang. Ang masikip na espasyo ng aparador ay nagpaparamdam sa akin ng seguridad. Napakalaki at napakakomplikado ng mundong ito. Hindi ko ito kayang harapin kaya bumalik ako sa aking aparador. Pagkatapos, naghanda na ang lahat. Simula na ang paglamig. Sa utos ng taong namamahala, naramdaman ko kaagad ang lamig at nawalan ako ng malay. Paalam, Ate Celine. Binabati kita sa inyong kasal. Pagkatapos ng isang linggo, sabay na bumalik si Ate Celine at Kuya West sa mansion. Sa mansion, nakakagulat ang katahimikan. Hindi namamalayan na kumunot ang noo ni Ate Celine at nadama na parang may kulang. Mabilis niyang napagtanto na kulang ang pagbati ni Dodong. Dati, tuwing babalik siya mula sa business trip, susugod si Dodong para yakapin siya at magpabebe. Ate Celine, bakit ka ngayon lang bumalik? Miss na kita.
Pero ngayon, walang sumalubong sa kanya. Medyo hindi komportable si Ate Celine sa kanyang puso, pero naisip niya ang hindi niya pagtupad ng pangako kay Dodong bago siya umalis. Napigilan niya ang kanyang galit. Dodong, sinabi niya, gusto siyang tawagin. Sa business trip niya, may dala siyang regalo para sa kanya, parang kabayaran. Gayunpaman, nanatili pa ring tahimik ang mansion. Walang sumagot. Bakit hindi sumasagot ang batang ito? Ngumiti si Kuya West. Baka nagalit pa rin. Pero biglaan ang nangyari sa mga oras na iyon. Kahit ang kasal natin ay hindi niya nagawa na tapusin bago sumakay sa eroplano papuntang Europe. Pagkatapos, natakot ako na hindi malinaw ang magiging explanation ng assistant ko. Kaya ako mismo ang pumunta kay Dodong para ipaliwanag. Sinadya ni Kuya West na sabihin ang kalahati ng storya. Hayaan niyang mag-isip si Ate Celine para sa sarili niya. Sa totoo lang, galit agad si Ate Celine sa kanya. Napaka-spoiled ko na sa kanya. Okay, kaarawan ni Dodong. Nakalimutan ko ang appointment ko sa kanya, normal lang na magalit siya. Dahan-dahang humakbang si Kuya West sa tabi ni Ate Celine. Dahan-dahan siyang nagpayo, tawagan mo si Dodong at sabihin mo sa kanya na bumalik na. Huwag ka nang magalit. Pamilya tayo, masaya ang lahat. Sa panlabas, parang tinutulungan ako ni Kuya West, pero sa totoo lang ay ginagamit niya ang kanyang simpatya para magmukha akong hindi makatwiran. Tutol ang puso. Ito rin ang dahilan kung bakit mas lalong humina ang kanyang puso. Kinuha ni Kuya West ang cellphone at nagpanggap na ididyal ang numero ko. Pagkatapos, nagulat siya. Nagduda si Ate Celine. Ano? Galit na sumagot si Kuya West, dati, nagagawa kong tawagan siya. Bakit biglang invalid number na siya? Biglang naramdaman ni Ate Celine ang kutob. Nagmadali siyang kinuha ang cellphone niya at idinyal ang numero ko, pero katulad ni Kuya West, narinig din niya ang walang emosyong boses ng answering machine. Hello, invalid ang number na tinatawagan ninyo. Parang napagtanto ni Kuya West ang isang bagay. Nagpakita siya ng pag-aalala, pero sa totoo lang ay tahimik siyang nag-udyo. Celine, hindi kaya umalis si Dodong sa bahay dahil nagalit siya? Kaagad na nagmukhang napakapangit si Ate Celine. Mabilis siyang naglakad papunta sa kwarto ko at sinipa ang pinto. Walang laman ang kwarto, ang mga regalo na binigay niya sa akin ay nawala. Walang kahit anong bakas. Sumunod si Kuya West kay Ate Celine at nagtaka. Nasaan ang mga gamit ni Dodong? Bakit wala na ang lahat? Kaya ba umalis siya ng bahay? Sa direksyon ni Kuya West, nagmadali si Ate Celine na sumang-ayon na umalis ako ng bahay. Sa sandaling iyon, galit na galit siya. Dahil sa ganoong kaliit na bagay, umalis siya sa bahay. Napaka-immature. Sa tingin ni Ate Celine na galit siya. Sa kanyang puso, galit na galit si Kuya West, pero sa panlabas ay nagpanggap pa rin siya na nag-aalala para sa akin. Ang batang ito. Huwag kang mag-alala, hanapin natin siya. Napakapangit ng mukha ni Ate Celine. 18 years old na siya, hindi na siya bata. Huwag nating gawing baby. Hindi dapat nag-aalala. Sa madaling salita, hindi sila magkaklase. Galit ulit si Ate Celine at lalong galit na sinabi, huwag nating hanapin pa. Sa wakas ay masaya si Kuya West dahil matapos ang lahat sa wakas ay umalis na. Sa totoo lang, naging malambot pa rin ang puso ni Ate Celine. Sa wakas ay masaya si Kuya West. Sa wakas ay nagawa na ni Ate Celine, napakasaya. Nagbalik loob, sa wakas ay aalis na. Pero nagsinungaling si Ate. Nagkakaroon na siya ng mga bagong issue at mga malalaking malawakan. Sa ganoong kaagang panahon, hindi ka makapaniwalang ang lahat mula sa kindergarten hanggang sa mga classmate na nasa unibersidad. Ang ilan sa mga gumagamot ay nagkakaroon ng mga pagkakataon sa panahon ng iyong bakasyon. Sa napakaraming oras ay hindi ka na nagkakaroon ng karagdagang kontak. Ate Salen, nagmamahal sa aming kapatid na walang kaibigan at walang nakakapag-asa sa kanilang kaligtasan. Ang isang nagtatrabaho ay napansin ng isang nagbabalik na nagtatrabaho kay M. Selen at nanghina ng kaluluwa. M. Virjayang, tinanggal na po nila si Dodong sa census. Malinaw na nanghina ang katawan. Bakit? Sinabi nilang aalisin na sila. Napakahusay at napakaaga ang paraan ng paghahanap ng tao sa pinakamaagang panahon.
Kapag gumawa ng ganitong proseso sa opisyal na sensus ng isang lokal na estado, nag-aalala si Senen sa kadahilanan na hindi kanya alam. Naglalakbay ng mahaba sa bansa, hindi naman alam na nakatanggap ng nagtatrabaho si Ayan at nakapag-usap ng maganda tungkol sa karagdagan. Likas na ang mundo ni Ayan at napakahusay, napapanghina, hindi naman talaga alam na nag-iwan siya sa mundo. Hindi niya talaga alam kung bakit magkakaroon ng ganitong katayuan. Magtatayo sa loob ng mundo ni Sinen upang makapagpabalik-pabalik. Nagkakaroon din ng pagkakataon na makapagpabalik-pabalik ang iba. Kung ikaw ay magkakaroon, ikaw ay makakahanap ng anumang magaganda. Maaari kang mamuno sa mundong ito, hindi na ako nakakalito. Ang isang nagtatrabaho ay ang nagsasabi noon. Ang ilan ay nag-uugnay ng mga karanasan na may koneksyon ng mga napapanahong kondisyon tungkol sa pagyelo ng mga tao na nagdudulot ng mga kondisyon ng paghihirap. Kapag ikaw at si Alak ay pinag-iisa na, magkaroon ka na ng maraming mga pinagkukunan. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Kung alam ng lahat na pwede na ang kapatid, pwede na siyang magbigay ng kaunting oras sa mundo. Nagliliwanag sa isip, magkakaroon ka ng ganitong pagkakataon. Nang sinasabi ng anak niya ay talagang may mga sinasabi. Isang magandang oras na ang nagbabalik ng kaluluwa. Anong problema? Kung bakit ka nahihirapan? Nasaan ang batang malapit na sayo? Hindi ko alam na ang lahat ng ito ay nangyayari. Pagpapadala ng bata sa mundo. Nagkakaroon ng pag-ibigan at pagpapagaling nang hihingi ka na para manumbalik. Hindi kung ganito ka, hindi na natin tatanggalin ang pangalan mo. Tinanggal. Nagkaroon ng mga tao sa nakaraan pero hindi na. Hindi na nakakalito ang dati. Pero babalik sa mundo. Kung magdesisyon kang umalis, magkakaroon ka ng paraan upang mamuno. Sa madaling salita, kapag nagmamahal kayo, naghahanap na ang mundo. Mayroon bang pamilya na ang gumagawa ng ganito para kay Jan? Nagkakaroon ng kalayaan ang kaluluwa kapag tumatakbo o hindi. Hindi nagtatrabaho si Doden dahil dito nangyari. Kapag nangyari ito, wala na siyang magagawa. Magkakaroon ng kaunting kaalaman. Ang magkapatid ko ba dito ay may posibilidad na umalis sa trabaho? Kailangan mong magkaroon ng oras na walang kasama. Nanghihina ang kaluluwa dahil alam na hindi na siya pwedeng magtagal at hindi ito madali. Sa kasamaang palad. Hindi pa siya dito, saan na siya nakatira? Talaga namang malungkot. Tandaan niya ang nagtatrabaho na nag-uusap sa kanilang paglalarawan. Iyan talaga ang paglalarawan ng mundo. Hindi madaling makihalubilo sa mundo dahil nalalaman kung nagdudulot ba si JN ng kasiyahan sa madaling panahon o hindi. Sinusundan ng matatalik na kapatid ko. Dahil kung napakarami, hindi ko na masyadong alam. Tandaan ang lahat at ang mundo mo. Kakaiba sa akin na mas madali siya. Kamakailan, sinubukan kong mas pahalagahan si JN. Sa wakas, may nagawa si Jin sa kanya. Sinen, hindi ka dapat magkaroon ng labis na paglalarawan. May makabubuti nga para sa atin. Kamakailan. Hindi naman niya kayang sabihin. Lahat ng tao, hindi madaling magtulungan. Malaki. Hilingin ang mas maliit. Sa sandaling ito, sa mga paraang napakadali. Tandaan mo. Gusto kong mangyari ang buhay. Hinding-hindi naman malala. Maghahanap ng trabaho. Maging mas malupit. Sa kasamaang palad, hindi kanya gagawin. Hindi mo naman pwede. Sige, narito ang pagbabago ng iyong teksto na may angkop na pagbabago sa pangalan, pagbati, at lokasyon na naaayon sa kulturang Filipino. Hindi kanya mahal. Ang mahal lang niya ay ang kayamanan at posisyon mo. Gusto niyang maging parang prinsipe sa buhay. Gusto niyang mamuhay sa marangyang buhay. Gusto niyang matikman ang lahat ng pwede lang matikman ng isang mayaman. Para sa isang lalaking walang ibang hinahangad kundi ang maging mayaman, ang pinakamagandang parusa ay hindi siya patayin, kundi ipamuhay siya sa kahirapan habang buhay. Habang buhay siyang magiging parte ng pinakamababang antas ng lipunan. Hinding-hindi niya makukuha ang mga bagay na gusto niya. Sa pagkarinig kay Ate Celine, bumagsak si Kuya West sa lupa na may pagkadismaya. Haha! Ate Celine, akala mo na palayas mo na si Dodong. Hindi. Nagkamali ka. Ako lang ang nagsindi ng apoy. Ang tunay na nagpalaya sa kanya ay ikaw. Sa kanyang pagkadismaya, nawala ng pag-iisip si Kuya West.
Itinuro niya si Ate Celine at sinabing, wala kang kwenta. Walang pakialam si Dodong sa kung ano ang sasabihin o gagawin mo. Kahit araw-araw kong isigaw sa tenga niya na hindi ka mahal ng Ate Celine mo. Hindi ka niya gusto. Umalis ka na. Huwag mo na siyang guluhin. Hindi siya masasaktan, lalong hindi siya aalis ng bahay. Ang tunay na nakapagpasakit sa kanya at nakapagpaalis sa kanya ay ang mga ginawa mo. Sinadya mo siyang tratuhin ng malamig. Nagbayad ka pa sa akin para galitin siya. Gumastos ka pa ng pera para magkaroon tayo ng malaking kasal. Haha! Ate Celine, sabi mo hindi mo mahal si Dodong, pero matagal mo na siyang mahal, di ba? Nahihiya ka lang sa estado mo kaya hindi mo kayang aminin. Ate Celine, nagmamahal ka sa isang mas batang kapatid. May problema ka ba sa pag-iisip? Mahal ka ni Dodong. May lakas loob siyang sabihin sa'yo, pero ikaw. Gusto mo siyang mahalin, pero itinatago mo lang sa puso mo. Wala kang lakas ng loob na sabihin. Gumawa ka pa ng mga bagay para palayasin ang taong mahal mo na malapit ng mamatay. Haha! Napakatanga mo, Ate Celine. Napakatanga mo. Nang malaman niyang gusto siya ni Dodong, ang unang reaksyon ni ate ay hindi galit, kundi saya. Dahil matagal na rin siyang may nararamdaman para sa kanya. Pero hindi sila pwedeng magkatuluyan. Malaki ang agwat nila. Paano sila pwedeng magkatuluyan? May dahilan kung bakit umaasa siya sa kanya. Bata pa lang kasi siya, pero hindi siya. Isa na siyang ganap na babae. Malaki ang agwat niya, kaya dapat siyang maging matino kaysa sa kanya. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Dapat niyang pigilan ang sarili niya at gawin ang tama. Pagkatapos niyang magsaya, malamig at istrikto niya siyang pinagalitan. Pinuntahan niya si Kuya West at hiniling na magpanggap itong nobyo niya para putulin ang nararamdaman ni Dodong para sa kanya. Akala niya ginagawa niya ang tama. Dapat siyang maging kalmado at pigilan ang sarili kahit gaano pa siya kamahal at bilang tagapag-alaga, may obligasyon din siyang dalhin si Dodong sa tamang direksyon. Pero bakit ginawa niya ang tama, pero ganito ang kinalabasan? Sa araw ng kasal niya, tahimik na umalis ang taong mahal niya. Ang sakit na parang umaagos na tubig. Hindi niya ito kayang labanan. Niyakap ni Ate Celine ang dibdib niya. Napakasakit na hindi siya makahinga. Anong klaseng pagkadismaya ang nararamdaman ni Dodong nang humiga siya sa yelong kahon? Bata pa lang siya ay takot na sa dilim at lamig. Noong unang dinala siya sa bahay ng Laseda, gabi-gabi siyang nakayakap sa stuffed animal na kuneho. Sinabi niya na may pabebe na boses, ang katawan ni Ate Celine ay parang malaking heater. Ang init-init. Basta nandito si Ate Celine, hindi na ako magiginaw. Pero sa huli, pinili pa rin niyang humiga sa yelong kahon na pinakamalamig sa buong mundo. Bakit? Dahil nasaktan ko siya ng sobra na hindi na siya nakakaramdam ng init sa mundong ito, kaya mas pinili niyang humiga sa yelong kahon at ipa-freeze ang buong mundo niya. Dodong. Hindi alam ni Ate Celine ang sagot. Ang alam niya lang, miss na niya si Dodong. Kailangan niya siyang makita kaagad, kahit sa loob pa siya ng yelong kahon. Mabilis na nalaman ng mga tauhan niya ang impormasyon ng cryonics team at nakuha ang lokasyon ng laboratorio. Agad na pumunta doon si Ate Celine. Sinalubong siya ng taong namamahala sa cryonics team. Ikaw si Ate Celine, di ba? Bago siya magpa-freeze, nag-iwan si Ginoong Dodong Jayang ng isang liham para sa'yo. Sabi niya kapag may naghanap daw sa kanya, ibigay ko raw ang liham sa taong iyon. Sabi ng taong namamahala, kumuha siya ng isang brown envelope mula sa kanyang bag at ibinigay kay Ate Celine. Sa envelope ay may pamilyar na sulat kamay ko. Para kay Ate Celine. Tinanggap ni Ate Celine ang sobre. Nanginginig ang kamay niya. Pagkatapos tanggapin ang sobre, kahit ang paghinga niya ay nagiging masakit. Dodong, alam mong pupunta ako rito para hanapin ka, di ba? Ito ba ang parusa mo para sa akin, Ate Celine? Napakasama mo. And Laseda, sa tingin ko kailangan mo muna ng privacy. Maghihintay na lang ako sa labas. Pagkatapos mong basahin ang sulat at maging kalmado, pwede mo akong puntahan sa office sa tabi. Pagkasabi nito, umalis ang taong namamahala. Nang makalabas, sinigurado niya na isara ang pinto para kay Ate Celine. Huminga ng malalim si Ate Celine at binuksan ang sobre. Pagkabukas ng sobre, muling lumitaw sa harapan niya ang pamilyar kong sulat kamay.
Ate Celine, ang nagbukas ng liham na ito ay ikaw, di ba? Dahil iniisip ko na walang ibang hahanap sa akin. Napakalungkot isipin na pagkatapos kong mabuhay sa napakahabang panahon, bigla akong mawawala. Bukod sa'yo, hindi ko naisip na may pangalawang taong hahanap sa akin, at ang mas masakit ay hindi ko pa alam kung pupunta ka ba para hanapin ako. Tutal, may Kuya Wes ka na. Paumanhin sa pagsasabi ng mga bagay na ayaw mong marinig. Huwag ka sanang magalit. Wala akong balak na sisihin ka. Sa totoo lang, masaya ako para sa'yo. Ang mabuhay sa mundong ito ay napakalungkot. Ang mahanap ang taong gusto mo at makasama habang buhay ay swerte. Ate Celine, bakit tuwing pinagpapala kita, hindi ka naniniwala sa akin? Palagi mong iniisip na may gusto pa rin ako sa'yo, na peke ang mga blessing ko at may iba akong motibo. Pero hindi talaga ganun. Inaamin ko na gusto pa rin kita. Kahit lumipas pa ang 1,000 o 1,000,000 taon, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Pero totoo ang nararamdaman ko at totoo rin ang pagpapala ko para sa'yo. Sa oras na basahin mo ang liham na ito, malamang nakahiga na ako sa yelong kahon. Wala na akong dahilan para magsinungaling, kaya Ate Celine, pwede mo ba akong paniwalaan ngayon? Buong puso kitang pinagpapala. Sana magsama kayo ng taong mahal mo at magkaroon ng maraming anak. Naway matikman mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundong ito, kahit na hindi ako ang kasama mo. Ate Celine, sana hindi ka malungkot sa pag-alis ko at sana hindi mo sisihin ang sarili mo dahil pinili ko ito. Sa totoo lang, wala kang kinalaman dito. Noong bata pa ako, tuwing nag-aaway ang mga magulang ko, nagtatago ako sa aparador. Madilim at malamig sa loob ng aparador, pero kapag nagtatago ako sa masikip na espasyo, doon lang ako nakakaramdam ng seguridad. Noon, ang maliit na aparador ang mundo ko. Pagkatapos ay inilabas ako ni Ate Celine sa aparador. Ang mundo sa labas ay napakalaki at malawak. Kahit hindi na madilim, ewan ko ba, parang walang lugar ang puso ko para magpahinga. Sa tingin ko, minaliit ko ang sarili ko. Hindi ko kaya ang malawak na mundo. Sa kabutihang palad, nandyan ka pa rin, Ate Celine. Basta nandyan si Ate Celine, wala akong katatakutan. Kaya tinago ko ng tahimik ang puso ko sa'yo. Lumaki ang nararamdaman ko sa paglipas ng mga panahon. Hindi ko naman nakikitang mali ito. Sa katunayan, nakikita ko itong banal. Noong nag-aaral ako, may sinabi ang isang guro na gusto ko na hindi tayo pwedeng mag-isa sa mundong ito. Sa mundong ito, maraming tao. May iba't ibang koneksyon sa pagitan ng bawat tao. Ang network ng relasyon na ginawa ng maliliit na koneksyon sa pagitan ng mga tao ay ang koneksyon natin sa mundong ito. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang halimbawa na bawat isa sa atin ay may magulang. Ang pamilyang kinabibilangan natin sa ating mga magulang ay ang koneksyon natin sa mundong ito. Sa kasamaang palad, wala akong magulang. Ate Celine lang ang meron ako. Wala akong nobya. Ate Celine lang ang meron ako. Wala rin akong maraming kaibigan. Ate Celine lang ang meron ako. Si Ate Celine lang ang koneksyon ko sa mundong ito. Tumayo ako sa kanto ng daan. Nagmamadaling dumaan ang mga tao. Maraming tao sa syudad na ito, pero para sa akin, estranghero silang lahat. Iba si Ate Celine. Si Ate Celine lang ang yayakap sa akin kapag giniginaw ako. Siya lang ang magpapagaan ng loob ko kapag natatakot ako. Bibili siya ng cake sa kaarawan ko. Bibili siya ng regalo para sa akin. Magwi-wish kami at hihipan ang kandila. Ate Celine, palagi mong sinasabi na ang nararamdaman ko para sa iyo ay kakaiba, hindi normal. Sinabi rin ni Kuya Wes na may problema ako sa pag-iisip, pero paano ko hindi magugustuhan? Nang hindi na kayang tiisin ni Inay ang pangmatagalang pagkontrol ni Itay sa isip niya. Nang unti-unting gumuho ang mundo ko, si Ate Celine ang humila sa akin palabas sa gumuhong mundo. Sabi mo mahal ako ni Itay, mali lang ang paraan niya. Sabi mo mahal ako ni Inay, pero hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Natatakot siyang saktan ako, kaya umalis siya at ipinagkatiwala ako sa'yo. Bakit naiintindihan mo ang kakaibang pagmamahal ni Itay para kay Inay, pero hindi mo maintindihan ang pagmamahal ko? Hindi ko kailangan ng sagot sa tanong na ito. Ate Celine, marami akong sinabi, gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang gusto kita ay ang pinakabanal na nagawa ko sa buhay ko. Kahit hindi mo ako naiintindihan, sana huwag kang magalit. Huwag mong isipin na nakakadiri ako.
Huwag mo akong kamuhian. Libu-libong taon sa hinaharap, kahit umunlad pa ang teknolohiya at gumaling ang cancer, huwag mo na sana akong buhayin pa. Ate Celine, ako at ang mundong ito ay mayroon lang isang koneksyon. Ngayon, naputol na ang koneksyon na iyon. Wala na akong pakialam sa mundo. Bumalik na ako sa aking aparador. Dito ako nababagay. Maliit, sarado at napakaligtas. Matutulog ako ng napakahaba at hindi ko inaasahan na magigising pa ulit. Bago ako makatulog, hihiligin ko ang huling pagpapala ko para sa'yo, Ate Celine, ang taong pinakamamahal ko. Ate Celine, naway maging masaya ka sa iyong kasal. Sana masaya at kontento ka sa iyong buhay sa hinaharap at hindi ka magsisisi. Sa wakas ay natapos basahin ni Ate Celine ang liham. Isang patak ng luha ang bumagsak sa papel. Nataranta siya nang mapagtanto niyang matagal na palang umiiyak. Masaya at kontento. Sa pagtingin ko sa huling blessing niya para sa kanya, bigla siyang nabaliw. Umiyak at tumawa siya, Dodong. Wala ka na. Paano ako magiging masaya at kontento? Alam mo ba na lahat ng nakita mo bago ka mamatay ay kasinungalingan? Niloloko ka ni Ate Celine. Magsisisi. Pagkatapos ng mahabang panahon, lumabas si Ate Celine sa silid. Nang lumabas, parang nagkaroon siya ng ibang buhay. Tumingin sa kanya ang taong namamahala. Ernest Laceda, legal at tama ang pag-freeze namin kay Ginoong Dodong Jayang. Ito ang mga papeles. Ang mga lugar na kailangang pirmahan ni Ginoong Dodong Jayang ay pinirmahan na niya. Gusto ko ring sabihin na huwag mong isipin ang paghihiwalay na ito bilang paalam. Dahil hindi pa namamatay si Ginoong Dodong. Natapos ang pagpa-freeze sa isang iglap. Nakasisigurado ako na walang cells sa katawan niya ang nasira. Pagkatapos ng proseso ng cryonics, nagsagawa kami ng komprehensibong pagsusuri sa mga vital sign niya. Ipinapakita ng resulta na ang vital sign ni Ginoong Dodong ay nasa pinakamagandang kondisyon. Hindi pa tapos ang buhay niya. Cryo lang siya. Nang marinig niya ang salitang cryo, muling sumakit ang puso ni Ate Celine. Pinili na naman ni Dodong ang araw na ito. Araw na ito rin ang kaarawan niya. Ang araw na ito mismo ang kaarawan niya. Anong ginawa niya ng araw na iyon? Nagkaroon siya ng kasal kay West. Nang araw na iyon, nilayasan niya si Dodong. Nang araw na iyon, hindi pa siya pwedeng makasama sa kanyang huling kaarawan. Sa sandaling iyon, hindi na makontrol ni Ate Celine ang sarili niya at naalala ang eksena nang magmakaawa siya sa kanya na makasama siya sa kanyang kaarawan. Magbi-birthday ako bukas, dati ikaw ang kasama ko tuwing birthday ko. Pwede mo ba akong samahan sa huling pagkakataon? Alam kong masyadong makasarili ang kahilingan na ito sa araw ng kasal mo, pero hindi ako manggugulo. Sa 4 oras seki, tapos na ang seremonya ng kasal. Kailangan mo lang akong samahan na kumain ng slice ng cake at batiin ako ng happy birthday. Sapat na iyon sa akin. Sa totoo lang, madali akong makontento. Hindi kita hinihinga ng kahit ano. Isa lang ang hinihiling ko sa'yo na samahan mo ako na kumain ng slice ng cake at batiin ako ng happy birthday. Sapat na iyon. Ngunit, kahit ang simpleng kahilingan na iyon ay hindi niya nagawa. Parang paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo ang kanyang puso sa pinakamasakit na paraan. Niyakap ni Ate Celine ang dibdib niya. Sa sobrang sakit ayaw na niyang mabuhay pa. Kahit sa kasalukuyan ay hindi pa namin alam ang perpektong pagbabalik ng buhay ng tao. Malaki ang paglago ng teknolohiya at naniniwala ako na sa ilang taon lang, maibabalik na namin si Dodong sa buhay na hindi nasisira ang kanyang katawan. Tuloy ng namamahala. Sa karagdagan, sa panahong iyon, magagamot na rin ang cancer. Sa panahong iyon, hindi lang babalik si Dodong, magagamot din ang cancer ng madali. Mas maganda pa iyon kaysa sa masakit na tiyemo. Sa pagkarinig nito, biglang tumingala si Ate Celine. Pwedeng bumalik ang buhay niya? Parang nakakita siya ng pag-asa. Hinawakan niya ang taong namamahala at sumigaw, ibalik mo siya ngayon. Gusto ko siyang makita. Ernest Laceda, kalma ka lang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero nagkakamali ka sa akin. Hindi ang buhay ngayon ang sinasabi ko. Ilang taon pa ang hihintayin. Ang teknolohiya sa kasalukuyan ay kaya lang mabilisang magpa-freeze ng katawan, hindi nasisira ang cells. Kahit na freeze na ang tao, nananatili pa ring buo ang mga cells at buhay pa sila.
Ang cells ay nasa free state lang, kaya hindi na sila gumagana at hindi na rin tumatanda ang tao. Ang iba ay iba na naman. Mahirap itong ipaliwanag. Madaling matunaw ang yelo. Kailangan lang ng init, pero kapag ang yelo ay may daga sa loob, paano matutunaw ang yelo nang hindi nasasaktan ang daga? Kailangan kang pag-isipang mabuti tungkol sa bilis ng pagtunaw ng yelo. Ang ilang yelo ay nasa malalim na lugar na nagpapabagal sa pagtunaw. Napakadaling magkaroon ng aksidente. Sa sandaling ito na pagtanto niya na siya ay ginagamit lang. Walang katotohanan na magagawa niya. Sige, narito ang iyong binagong teksto. Ang utak lang ng maliit na daga ang natunaw, pero nagyelo pa rin ang mga lamang loob nito. Kung tao, iisang buong katawan yan. Sa sandaling matunaw ang ibabaw, magsisimula ng dumaloy ang dugo. Sa sandaling iyon, kung nananatiling nagyelo ang laman loob o ang ibabang bahagi ng katawan, kaya mo bang isipin kung gaano kasama ang sitwasyon? Nakakatakot. Dadaloy ang dugo papunta sa lamang loob pero hindi makakapasok. Titigil ang daloy ng dugo. Mabubuhay pa kaya ang taong yun? Ang hirap ng pagbabalik sa buhay ay nasa kung paano mapatutunaw ang lahat ng cells sa katawan ng tao sa isang iglap. Hindi pa talaga kaya yun ng siyensya ngayon. Pero, Ms. Laceda, tinitiyak ko sa iyo na lahat ng empleyado rito ay nagsisikap na mag-aral, magsaliksik, at maghanap ng pinakamagandang paraan para ibalik ang buhay ng tao. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, malalampasan natin ang mga problema sa teknolohiya at ligtas na magigising ang lahat ng nagpa-freeze. Huminto saglit ang taong namamahala, inayos ang salamin at mumiti ng mapait. Higit pa rito, kung ibabalik mo ngayon sa buhay si Ginoong Jayang, anong mangyayari? Mayroon siyang pancreatic cancer na malala na. Sa estado ng medisina ngayon, wala kaming paraan para pagalingin siya. Kahit magising mo siya, makikita mo lang siyang pahirapan ng kanyang sakit. Para itong kidlat na gumising kay Ate Celine. Tama. Anong mangyayari kung gisingin ko si Dodong? May sakit siya at malala pa. Kahit mayroon akong walang hanggang kayamanan, hindi ko siya maipapagaling. Gustong-gusto ko na siyang makita muli. Gusto kong sabihin sa kanya mismo na lahat ng nakita niya bago siya magpa-freeze ay kasinungalingan. Niloloko ko lang siya. Hindi ako pinakasalan ni Kuya West. Hindi ko rin siya mahal. Sa simula't simula pa lang, ang anak lang na gusto ko ay siya. Si Dodong lang. Nasaan si Dodong ngayon? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Ate Celine na may garalgal na boses. Gusto ko siyang makita. Sinabi ng taong namamahala kay Ate Celine na ang cryonics team nila ay nagtayo ng isang storage facility sa ilalim ng dagat. Ang storage facility ay para lang ilagay ang mga yelong kahon. Hindi pwedeng pumasok ang mga buhay na tao roon. Edwin Laceda, alam mo na ang ilalim ng dagat ay iba sa lupa. Sa ilalim ng dagat, malamig at mataas ang pressure. Napakalaking gastos na magtayo ng laboratorio sa ilalim ng dagat. Hindi ako natatakot na pagtawanan mo kami, pero laging kulang sa budget ang cryonics team namin, kaya sa ilalim ng dagat, storage facility lang ang itinayo namin, hindi laboratorio. Para protektahan ang yelong kahon laban sa tubig alat, sinasara namin ng mahigpit ang storage facility. Hindi rin namin pinapasok ang hangin sa loob. Dahil ang hangin ay may oxygen na madaling maging sanhi ng oxidation ng materyales ng yelong kahon, kaya walang pwedeng pumasok sa storage facility. Kung gusto mo talagang makita si Ginoong Jayang, pwede naming gamitin ang makina para dalhin ang yelong kahon niya sa lupa. Kailangan mo lang magbayad ng shipping fee. Para kay Ate Celine, hindi problema ang perang pwedeng masolusyonan ang isang bagay. Nagbayad agad siya ng 3 beses na shipping fee at hiniling na dalhin agad ang yelong kahon ko sa lupa. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin ito ng 2 araw. 2 araw. 48 oras. Mukhang maikli, pero para kay Ate Celine sa panahong ito, ang bawat minuto at segundo pagkatapos niyang mawala ako ay pahirap. Iniwan niya ang cryonics laboratory na tulala at nagmaneho sa malawak na syudad na parabang isang kaluluwa. Ayaw niyang umuwi dahil walang naghihintay sa kanyang bumalik. Ipinark niya ang kotse sa gilid ng kalsada at bumaba. Pumunta siya sa mataong kanto. Tumayo siya sa gitna ng kanto at tumingin sa mga taong dumadaan. Sa wakas, naintindihan niya ang mensahe sa sulat ko. Tumayo ako sa kanto ng daan. Nagmamadaling dumaan ang mga tao.
Maraming tao sa syudad na ito, pero para sa akin, estranghero silang lahat. Iba si Ate Celine. Si Ate Celine lang ang koneksyon ko sa mundong ito. Sa panahong may cancer ako at kailangan ko ng kasama at proteksyon, siya mismo ang pumutol ng koneksyon naming dalawa. Sa liham ko, sinabi kong hindi siya ang may kasalanan ng lahat ng ito, pero paano nangyari na hindi niya kasalanan? Siya mismo ang pumutol ng koneksyon ko sa mundong ito. Siya mismo ang nagtulak sa akin sa kadiliman. Naghihintay na napunit ang pusong nagprotekta sa kanya. Niyakap ni Ate Celine ang kanyang dibdib at dahan-dahang umupo. May isang mabait na tao na nagtanong sa kanya, "Okay ka lang?" Ngumiti ng mapait si Ate Celine, umiling at walang sinabi. Anong nangyari kay ate? Sa ika-12 ng Disyembre, nawala niya ang taong pinakamamahal niya. Sa sobrang pagkalito, pumunta si Ate Celine sa isang parke. Umupo siya sa bench na tulala habang tinitingnan ang mga puting kalapati na lumilipad-lipad. Naalala niya na noong bata pa ako, dinala niya ako rito para magpakain ng mga kalapati. Umiiyak ang batang lalaki sa simula, ayaw magpakain. Nagtatago siya sa likod niya, yumayakap sa kanyang mga binti at palihim na tinitingnan ang mga kalapati hanggang hinawakan niya ang kamay ko at hinaplos ang isang mapayapang puting kalapati. Kinuha ko ang lakas ng loob para kunin ang pagkain at habulin ang mga kalapati. Tumawa ako ng masaya. Sa kanyang pagbabalik tanaw, biglang narinig niya ang isang lalaki. "Miss, pwede bang manghingi ng 1 minuto?" Tumingin si Ate Celine sa lalaking nasa harapan niya. Mukhang 20 taong gulang lang ang lalaki. May itsura siya. Hindi siya gwapo pero mukhang matalino. Nakasuot siya ng black suit at may dalang malaking notebook. "Miss, ganito kasi," nahihiyang sabi ng lalaki. "Nililigawan ko po yung kapitbahay namin. Wala na po akong nanay kaya siya po ang nag-aalaga sa akin. Pinapakain niya ako at tinutulungan sa aking mga assignments. Tinutulungan niya akong magplano. Sana magkaroon ng mga pangangailangan ng lahat para hindi malungkot kapag wala na. Napakaganda at mahalaga para sa napakahabang panahon. Malaki ang pagbabago at sinasabihan kayong makipag-usap kung ano ang mangyayari." Sinabi ni Lakenen para mahalin ang kapatid sa mga kwentong nangyari habang nagtatrabaho kami. Dahil sinasabi ng iba ang kaligayahan ng buhay. Lumingon ka lang ni. Madalas namang mahulog. Kung magaling kang kausap. At hindi kayo, sinusubukan nyo ng baguhin kung sino ang nangangailangan ng tulong ti. Sa gabi, hayaan na Coldy. Siya ang tunay na nanay ni Ate. Mula sa kanyang kwento. Sige, heto ang teksto na isinalin sa Tagalog na may angkop na pagbabago sa mga pangalan, pagbati at lugar. Wala talaga siyang pakialam. Ang nasa isip niya lang ay tapusin ang palabas na ito at batiin ka sa kaarawan mo. Pagkasabi nito, hindi maiwasan ni Ate Celine na ngumiti ng mapait. Ang taong bihira umiyak ay pula na ngayon ang mga mata. "Dodong, patawarin mo ako. Nangako akong pupunta ako para batiin ka sa kaarawan mo, pero hindi ko nagawa." Sinabi ni Ate Celine, mayroong mga problema sa proyekto ng kumpanya sa Europa. Sinabi ng taong namamahala roon na kailangan ko silang puntahan doon. Noong panahong yon, naisip ko na maraming pagkakataon pa para batiin ka. Ngunit paano mo naging huling pagkakataon ang lahat? Kung alam ko lang na iyon na ang huli, hindi ako lalayo sa'yo kahit bumagsak pa ang buong mundo. Sa kabila ng nagielong kahon, hindi niya ako mahawakan. Alam din ni Ate Celine na kahit gaano pa kalalim ang kanyang pagtatapat, hindi ko siya maririnig. Pero gusto pa rin niya akong kausapin. "Dodong, patawarin mo si Ate Celine." Nangangako si Ate Celine na simula ngayon, tuwing kaarawan mo, sasamahan kita hanggang sa mamatay. Pagkasabi nito, yumuko si Ate Celine at humalik sa yelong kahon. Hinalikan niya ang lugar kung nasaan ang labi ko. Dahil sa yelong kahon, hindi niya ako mahahagkan ngayon pero okay lang. Naniniwala siya na kapag nagising ako, mahahalikan niya ako ng walang pag-aalala. Siguro, libu-libong taon ang hihintayin para makatanggap ng halik. Laceda, hindi ka nagbibiro, di ba? Nagulat ang namamahala sa grupo ng cryonics. Talaga bang ipapa-freeze mo rin ang iyong sarili? Tumango si Ate Celine at kalmadong sinabi, "Tama. At simula ngayon, ako na ang magiging pinakamalaking stockholder ng cryonics team."
Mula ngayon, 0% ng kita ng Leseda Group ay mamumuhunan sa cryonics research para makahanap ng paraan para mabuhay ulit. 0%. Mukhang hindi masyadong malaki, pero malaking pera yun, mga daan-daang bilyon ang kinikita ng pamilyang Laseda. Laseda, lubos kaming nagpapasalamat na handa kang maglaan ng pondo sa amin. Sinabi sa malapit na kaibigan kaya ito magagawa mo. Ipinaliwanag ng matyaga ng namamahala sa cryonics team kay Ate Celine na ang cryonics ay para lang sa mga pasyente na may malalang sakit. Para sa mga sakit tulad ng amyotrophic lateral sclerosis, cancer, organ failure, sa ngayon walang pag-asang gumaling ang mga pasyente. Maraming pasyenteng may ganitong sakit ang bata pa, kaya sana makapagpaalam muna sila sa kanilang mga pamilya. Magpa-freeze sila at maghintay ng maraming taon. Iyon ang taong may nakakaalam o nag-aalala. Gusto mong magbago, kaya ang gulo ng katotohanan ay alam ng iba. Sige, sa pananalitang ito ay may malaking pagbabago. Si Nen ay nagmumukhang nagtatagumpay. Sa kadahilanan na mahirap paniwalaan, malaki ang kikitain niya kung magbibigay. Sa pamamagitan ng mga malikhaing ginagamitan ng cryonics. Tumingin si Linen sa lahat para ipaalalad. Ikaw, Lee. Naghihintay silang bumalik sa mundo at hindi na pwedeng magtagal. Mayroon ka bang nakakahilig sa puso? Hindi totoo sa kanyang pagmamahal ang lahat ang mangyayari. Hindi totoo kayo, Lee. Nang hina ng kaluluwa, nang ang malinaw. Ang mga kaso na malakas din ang pagbabago ay hindi nagmumuni-muna. Lahat tayo para maghanda, pagtanggap sa inyong dalawa. Sa mga sandaling lumapit sa akin ang buong puso, ginagawa ko pa. Ang pag-aalinlangan kay Jean ay nagpapalaya ng kaunti tungkol sa paghihirap. Ang nagbibigay ng payo na ang karamihan ay totoo kayo. Hindi na ninyo kailangang mamuno rito. Hindi na tayo dapat pag-aaksayahan. Nakakahanga kayong magmahal ng tunay. Si Nen ay nagmamahal dahil magagawa mong mahalin si Jane. Hindi pa dapat magpagaling. Si Nen ni. Madami nang nagagawa ng tao. Dito na galing ang lahat sa katotohanan kung gagamitin ng wasto sa kanyang pagmamahal. Hindi nagawa ng ganoon. Si Nen ni. Dapat talagang maging masayahin ka di. Tinanong na niya ang kapayapaan ng puso. Siya ang gumagawa sa lahat di. Sa loob. Kung mahal mo kami, magkakaroon ng ti. Mahalaga sa kanya na pinangangalagaan niya tayo. Tandaan mo. Sinen. Maging ikaw at hindi na babalik ang ibad. Hindi niya ipinagdasal na hindi na mangyari ang anumang bagay. Tinanong na siya upang tumayo sa kabilang panig ng kanyang mga tao. Ibang-iba ang sinabi ni Jen. Kaya niya, dati nangyayari ang hindi pa natatapos. At malalim na ang ugnayan sa katotohanan. Mag-isip ng malalim. Sa katotohanan, hindi sila pwedeng maging totoo. Sa pamamagitan ng kamatayan, mayroon pa rin. Sa kalaliman. Ganoon din, maghihintay pa ba? Ayos lang, handa akong maghintay di. Hindi ka nagmumukhang nagmamahal. Mayroon na lang talagang iba na katulad di. Talagang magandang magkaroon ng kung ano di. Kahit nakagagalit na katulad nito at mag-isip ka di. Sinusuportahan namin ng husto. Kung sinasabi nating iba tayo sa loob di. Bantayan siya ng mabuti. Hindi ka dapat maging sa ilalim. Dito na galing si Jen at galing pa kami. Ang pangangailangan ang nagsasabi noon na pinamamahalaan niya ang kanilang mga kapatid at kung ano sila. Pag-aalinlangan ang nagpapalaya sa mundo, ang aking kaibigan. Kung paano siya namumuhay sa mundong ito ay ginagawa niya ng lubusan. Ang mas liliwanagan sa lahat sa kapayapaan. May naririnig na ang lahat at makapagsasama pa rin. Nagmamahal na rin siya kung may pagkakatataong pangangailangan na Dahil pinaglalaban at pangangalagaan ko siya. Mahal ni. Pero ang lahat pa rin ay hindi na pwede di. Paborito di. Kung kaya mo di. Sinen ang pangako mo para magpatunayan kay Jen. Kung malilimitahan mo lang ang sarili mo. May mga pagbabago. Talaga na kayang magpagaling si Sinen. Malapit na sa lahat. Nananatiling magkasama ng mahabad. Ito ay kinuha kasama. Hindi pa totoo ang lahat ng mga katotohan. May pangangailangan sa katotohanan ng magmamahal. Ang mga nangyayari na kayang ginagawa ng aking pamilya di. Mahal ka ba?
Jenny. Tayo. Hayaan ka naming magpaalam muli. Pero magkakaroon ng ibang tea. Si Sinen. Sa pangyayari na may tea. Ito na ang kailangan mo. Hindi kanya gustong saktan. Sa gabi, tea. Sa kasalukuyan. Sa labas. Sige, narito ang salin na isinasaalang-alang ang kultura at kaugalian ng mga Pilipino. Muli kayong makakasama ni Jen, bumalik ako. Ang nagtitiwala ay nakakita ng mga labi at mga kaluluwang nagsalita. Kung kayo sa inyong tahanan, magiging walang katotohanan ang gabi-gabi. Hindi na dapat maging totoo. Puso ko ay binabaguhan mo. Nakatanggap na ang nag-alinlangan kay Lenlen. Bantayan para sa iba. Hindi makakamtan ng kahit ano. Kayo ang nagdadasal kayo sa kanya. Lumalago at hindi na madaling isama. Malaya di. Mula sa pagbabago niya kung sino siya sa buong isip niya. Hindi natin magagawa. Nagbabago sa mundo di. Kung ganoon, ikaw ay magiging mabuti at masayad. Ikaw, sa mga kalagayan para sa isang mundo, kayo ay magiging malaya. Hindi kayang gawin. Iyan ay para sa paghahayag ng nangyayari, sinabi kong ikaw. Ngayon, pakinggan ka niya. Ang tunay ng kapangyarihan. Ngayon, mahalin kita. Bakit ba, para ikaw ay magkaroon pa rin? Nakukuha kayo niya eh. Hindi kayo ang mighty. Bakit ba di? Sa katotohanan, hayaan niya. Mas malaya para ka ngayon? Ikaw ang pinipilit na gumawa kayo. Iyon ang binabago niya ngayon. Ano pa ba ang sinasabi ninyo tungkol sa kanya? Mula kay Senen ay sinabi sa mundo na di. Naging mas madali para sa'yo na ginagamot. Ito, hindi pa. Masisiyahan ka at ang lahat kung totoo ka. Naiintindihan ko ang ibig niya. Hindi masakit si Jenny. Dito nagtaguyod kami di. Kung wala ali. Sinusubukan mo at siya dahil ang kapatid ni Celine ay maghihintay. Malapit ka na dito di. Mahalaga kung paano hindi siya kayang bumalik. Kung maghihirap si Lali. Siya. Mahal ni. Nakagagawa ng kababalaghan na si Sinen. Kung ganoon, ang pinapahintulutan niya kung ikaw ay di. Hindi pa madali. Kung babaguhin, iyan ay di. Doon nagtaguyod na ti. Sa madaling madalas at laging may ti. Magkakaiba ito. Mayroong magbabalik-baliktad. Sa isang pagbabago sa katotohanan niya, dito ay hindi ba katulad? Sa lahat ng mundo, maging magkaibigan. Sa naghihintay na kayang magsalita at tumulong ti. Wala kang katatagan. Kailangan ang nagmamahal sa lahat. Nagdarasal lang kami para di. Hindi. Sinen. Nawala ang ni. Lumingon ni. Nanginginig. Hindi na sana di. Pero may ti. Hindi tayo pwedeng magpatuloy. Sa ngayon, totoo ito kaya niya. At nagmamahal ka rin. Pagkatiwalaan. Ang kabuhayan na lang ang wala. Sinadya mong sabihin na ti. Nagmumuni man ni. Kayang magdi. Sinadya na sa lahat ti. Maging matatag pa rin ni. Kayong lahat kung ikaw ay ti. Kung tunay kang ti. Mahal na mahal kita. Pinagkatiwalaan ka di. Sinen ni. Anong kailangan? Siya. Ikaw kaya. Nakakalimot. Pagbibigyan. Nasanay malayad. Totoo sana na maging ang mga di. Kung binibigyan mo ito. Kung tunay. Ikaw, G. Itinatago sa kanila. Kung magbibigay ka na, maliligtas kita. At sana'y malaya ka sa katotohanan. Para sa lahat na ito. Sa huli di. Sa buong puso mong nagdarasal. Binibigyan ka na. Maging totoo ka. Nagbabala. Nagtagumpay. Talaga di. Sinen. Totoo. Sa kabila ng lahat ng ito, napuntahan kayo na. Malungkot kapag kinakailangan na. Saidi. Ang dapat mangyari. Kung alam na hindi niya. Ang mga nauna. Pinagtiwalaan niya ako. Talaga. Totoo kayo. Ang ni. Sa madaling di.
Ang mas totoo kapag hindi niya di. Sa mundo, pakinggan na. Hihilingan ka ng matagal ay napunta sa'yo. Sa madalas ay walang di. Pinatotohanan ng lahat di. At ni. Sa katotohan, si Sinen. Hinihintay mo ako di. Itinago ng kung anuman. Tinanong na ito sa di. Sa katotohanan ginagamitan ng di. Na ang ni. Ang nagbabago. At ang nagbabahagi. Sinabi ang ni. Hindi tayo nararapat di. Ginagawa ko. Sa katotohanan, mula sa G. Kailangan mo. Sinen ni. Mula. Mahal ng di. Mayroon ang. Sa pangyayari di. Ang ni. Binibigyan ka sa ngayon at kinakailangan mo. Ay magtatago sa puso di. Sa ganong ni. Kung nakaharap mo iyan. Totoo para ka ng kay Sinen. Kailangan mo di. Nakakamit di. Tinalikuran ang lahat di. Isang totoo di. Itatago di. At sinasabi kay di. Hindi totoo. Ang sinasabi. Si Jen. Kung ano ginagawa ka di. Sa malaya na ti. Nang pinagpapatuloy ti. Ang katotohanan mo. Ngunit ang di. Para makaligtas ay pagbabalik. Maghahati di. Kung tunay di. Huwag kang lumisan ni. Bakit? Iyon ang pinakakay. Nakakalipas di. Jen. Iyo.